Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung viral na nag-leak na text message ni Pangulong Marcos Jr. na pinapatigil niya yung impeachment ni VP Sara at ang ginamit na source si Kato Nying. Nako, si Sas Roganto Sasot, meron siyang ibinulgar. Alam niyo, ang daming alam nitong si Sas eh. Ano ang tunay na dahilan bakit nangyari yon? Yung biglang pinatigil. Sabi, unexpected yon. Okay, pakinggan natin itong usapan na interview ni Marlic at Sas Sasot na binigyan naman ng reaksyon ni PH Update. Sa ating mga palangga. Anong tansya mo dyan? Kasi binanggit ko alam naman natin noon, 2022 pa lang, na si Sara ay insurance policy ni BBM. Ayan mabilis lang to, madam, mabilis lang ito. Gusto ko lang ipakita sa mga kasama natin kung ano ngayon ang nangyayari dyan sa EDSA, no? Ito mga kababayan, grabe, napakaraming tao, no? Yan yung mga ilan sa mga larawan na kuha ngayon dyan sa EDSA, no? Mabuhay yung mga kasama natin na nandyan ngayong mga panahon na mabuhay. Tuloy. Pero akala natin, hindi ba kaya nga siyang pinipilit na tumakbong vice president? Dahil kung president si Marcos, pwede siyang ma-EDSA kagad. So, kaya nila pilit na si Sara ang tatakbong vice president. Insurance policy si Sara. Pero at that time, we thought na kaya siya insurance policy dahil si Bongbong ay magsasagawa ng malaganapang reforma sa gobyerno. True. Hindi ba? Kaya nagagalit dahil hindi niya ginagawa. Yan, kasama tayo doon, naniwala, umasa na bayan babangon muli. Kaya todo suporta tayo sa kandidatura ni Bongbong Marcos Jr. Umasa po tayo like father, like son. Kaya lang, nasa huli ang pagsisisi. Nabudol po tayo. Yung reforma at papalalimin pa niya yung reforma. Kaso, hindi niya ginawa. Anong ginawa ni Marcos nung nanalo na siya? Ang ginawa niya, nakipagsabwatan siya sa mga magnanakaw. Lahat yan. Di ba? Is this something na conspiracy pa? Di ba lumabas na si Taberna? Kung ano ang sinasabi ni Maharlika noon na laganap ang korupsyon sa gobyernong Marcos since day one, bigla na may magsasalita si Taberna, ganun na yun nga talaga ang nangyayari. Ano sa tingin mo dito kay Taberna? Ba't kaya nagsalita to? Kasi di ba may pinalabas ang audio nila. Yan ang gusto kong pag-usapan sa totoo lang yan kay Taberna na yan. Kasi tayo din medyo diskumpiyado dito kay Taberna. Sa totoo lang doon pa lang doon sa garapalan, maganda yung mga sinabi niya. Naniniwala tayo doon nag-garapalan. Pero ano yung sa likod noong kanyang pagsasalita na yun, tandaan natin, malapit ko kay Lisa Araneta Marcos, yang si Anthony Taberna. Na usapan nila ni Lisa na pinagkaisa nila si Vic at naging katuwang siya ni Lisa na talagang ano sa tingin mo? I think kung si Taberna, totoo yung sinasabi ng mga laganapan. So, he is trying to acknowledge it, pero siguro ipipin down nila ang korupsyon kay Martin Romualdez. Kasi nga, di ba, nagkakagulo na rin sila sa loob. Kasi, So, ang galing Bakit biglang nagsalita si Taberna ng talamak, garapalang korupsyon sa Marcos administration? Nako, kung totoo itong sinasabi ni Sas na ang sisisihin nila ay si Martin, patay, kambata ka. According sa Naku po, kasi nagtatanong na din yung ating mga kababayan, no? Kasi magtatatlong taon na administrasyon, walang mga flagship project, puro ayuda, sinong magiging Paul Guy kung sakaling mag-init ang sambayanan? Magaling talaga po si Bang Sas. Ang tama ng utak. Siyempre, si Tamba gagawin Paul Guy dyan. Sila na ho ngayon magsasagpangan.
Itong sa Malacanang, andyan sa House of Representatives. Very reliable source. Si Kingpin, alam mo na si Kingpin, kaya sabi niya, baka mag-go itong page na to. Kingpin. Kilala niya. Kingpin. Ang demand ay half of the Marcos estate Lo. para i-impeach para isolve na itong double problem. Ang ibig sabihin nito, i-impeach si Sara at ipakulong si Dugong sa ICC. Nako. So, half of the Marcos estate, kasi na nagabawi na nila, nabibigras na nila. Okay? Kung gusto ni Kingpin, half ang ibayad sa kanya at siyang gagawa lahat. Yes. Kung ikaw ba naman, maharlika, over 30 years mong hinintay para ma-defrost ang fruits and vegetable. Kasi nabiyan ka lang, ang half, anong gagawin mo? Ay, syempre. Hindi papayag. Syempre, talagang mag-agree ka ng bonggang-bongga. Hindi, ikaw sinabihan ka ng gano'n na, maharlika. No, I mean, mag-agree ako na kumakuha ko yung, si Kingpin. Ay, sige, mag-resist si Bakla. Si Lisa. Mag-resist. No, hindi papayag. Parang Kaya sila nag-away-away. Yeah. Kaya sila nag-away-away. Ang laki naman pala kung ito si sasasot lang reliable source. Kalahati sa kayamanan kukunin ni Kingpin. Bahala na kayo kung sino yung Kingpin siyempre hindi papayag yung isa. Kasi Kumbaga, naging, ganit na ika nga. Yung mga matatakaw, naglabasan na. sa mga, even nga yung mga asset nila dito sa Pilipinas pa lang di ba, isa yan sa, expose ko na pinapipirma ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr., yung mga kamag-anak na ng claim kasi gusto nilang soloin. So ayun na nga. Syempre, hindi mo lang parang 1 trillion so 1 trillion Sige, maingay. Di makago. So, grabing mga revelation, Sisi. Ba't ka maingay dyan? Z. Mute mo muna, Z. Sige. I-mute muna kita palangga. Okay. Ano ngayon ang basa ko dito kay Taberna? Siguro, kasi di ba kung papakinggan yung mabuti ang statement ni Taberna, sabi niya, garapal ang korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Pero ang sabi niya, yung commission daw ng mga senador at congressman. So parang, tapos bigla niyang hinimok na si Bongbong Marcos daw dapat may gawin, otherwise tinotolerate niya. So, anong focus doon? Yung Senado at Kongreso. So baka si Tambi ang ilalaglag kasi siya nga, di ba, siya nga ang parang pinikita nila na dahil kay Tambi nanuloka ngayon ng administration. Magkakasabot naman yung lahat. So si Kingpin, pero nagme-make sense yung mga sinasabi nitong si Ma'am Sas Rugando Sasot. Based sa mga development ngayon sa House of Representatives, dyan sa Malacanang, mahusay ko talaga. Palakpakan muna natin itong si isa sa pinakamagandang vlogger sa kasaysayan ng Forever. Palakpakan mo natin. nandun din siya. Nakakamkam na siya ng bonggang-bongga O di aalis na lang siya, hindi ba? Bahala na kayo dyan, di ba? Pero, ang pagkakamali doon ni Taberna, inumpisahan niya yung statement niya sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Sa admission, natotoo lahat ang sinabi ni Maharlika. Hindi natin. Ikaw kasi since day one ka pa hindi ba? So, galit lahat ng vlogger dito kay Binibining Maharlika, sinasabi nila, hindi lang nabigyan ng presyo kaya nag-iiyak. Tapos dahan-dahan yung mga sinasabi niya, parang meron siyang bolang kristal. Hindi nagkakatotoo. So, yan po, mga kaibigan, bahala na kayong mag-evaluate sa pahayag. Opinion niya ni Sasasot na
ano pala, may mga malalim silang agenda. Bakit nagsalita si Katonyi ng garapalang korupsyon, tapos mamaya biglang nag-leak yung text message na dapat private. May nag-message sa akin na kaibigan ko, subscriber. Sabi niya, palabas lang nila yan, sir. Sinadya daw, galing sa Malacanang, sinadya na ibigay kay Katunying yung message na yon, tapos palabasin kasi may ibang plano. At ito na, ibinulgar na ni Sasasot na ang pinupuntirya nila ay para masira ang speaker. So, bantayan natin anong mangyayari sa susunod. Ano ba, susundin ba ng Kongreso yung kahilingan ng Pangulo na wag nang ituloy ang impeachment or itutuloy pa rin? Malalaman natin yan sa mga susunod na araw.